Grabe mga tol, no? China. Gahaman talaga, no? Libo-libong ektarya ng lupa sa Pilipinas. Mga kapatid, itong videong panonoorin natin ay mula kay Pinoy Mystery Channel, no? Panoorin natin 'to at bigyan natin ng reaksyon, komentaryo. Total ang pinag-uusapan naman natin madalas ay tungkol sa ating soberanya, no? Sabi rito, pagbili ng China sa mga lupa ng Pilipinas. Napakalaking issue na tumambad sa harap ng taong bayan mula nang nabulgar ang mga illegal na gawain ng Pogo at ng mayor na si Alice Guo. Well, wag na nating basahin to, panoorin na lamang natin, no? Pero bago yan, syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay PMC. Nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa ibaba, no? Para pwede mo siyang panoorin ng walang nagre-react, mga kapatid. No, pero syempre kung gusto mo sumama sa ating talakayan, magbigay din ng iyong opinion at ng reaksyon sa comment section sa ibaba. Samahan mo ko mga tol. Sabay nating panoorin to at bigyan natin to ng komentaryo. Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pagbili ng China sa mga lupa ng Pilipinas. Napakalaking issue na tumambad sa harap ng taong bayan mula nang nabulgar ang mga iligal na gawain ng Pogo at ng mayor na si Alice Guo. So ang China pala ay namimili ng mga lupa rito sa Pilipinas, no? Napagtanto na mas malalim pala ang rabbit hole na matutuntun. Hindi lamang hinggil sa politika at ekonomiya, pati lupa sa bansa ay nabebenta sa murang halaga. Mga Chinese nationals na namimili upang magpayaman, pero ang mga Pilipino ang nauutakan. Ang problema rin kasi mga tol, no? Eto sa mga Pilipino, hindi tayo masyadong literate, no? Pagdating sa mga investment, pagdating sa mga negosyo, pagdating sa kung paano mag-handle ng pera. Merong mga Pilipino na natututunan na yan at sila yung makikita nating nakakaangat na at umaahon na sa buhay mga tol. Pero syempre, majority pa rin ng mga Pilipino, ang nasa isip pa rin kasi talaga yung mga natutunan, mga naituro, minana na ng kung saan man minana, yung pagiging employee. Walang masama sa pagiging empleyado mga tol. Pero talagang hindi natin maaabutan yung progreso ng ibang mga kababayan natin na umaasenso at umuunlad dahil natututunan na nila kung paano mag-handle ng pera habang tayo naman paycheck to paycheck ang labanan, 'di ba? Isang kahig isang tuka ang nangyayari, hindi nakakapag-save, 'di ba? Walang mga pera sa bangko, mga ganon. So nagagamit din yung opportunity ng ibang bansa na mamili na lang ng lupa rito sa Pilipinas, mga tol. Katulad ng nangyayari ngayon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na libo-libong ektaryang sakahan sa Pilipinas ang pagmamay-ari na ng mga komunista. Kaalamang ayaw nilang ipaalam sa taong bayan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Dapat may batas na pag hindi ka Pilipino, hindi ka pwedeng bumili ng lupa, no, dito sa Pilipinas. Dapat may ganun eh. Hindi ka pwedeng magmay-ari ng kalupaan. Quezon City. Kaila sa marami na napakalawak na lupa sa bansa ang nabili na ng China at kontrolado ng mga komunista. Nako. May mga nagtatanong kung bakit naman kontrolado ng Chinese Communist Party ang libo-libong ektarya sa Pilipinas. Ito ay dahil sa batas na tinaguriang Chinese Intelligence Law, kung saan nakasaad sa ika-7 artikulo na lahat ng citizen sa China ay may katungkulang suportahan, tulungan at pakisamahan ang mga gawain ng gobyerno nila na may kinalaman sa maseselang impormasyon. Sa madaling sabi, lahat ng Chinese citizen ay may katungkulang maging espiya ng mga komunista kahit sila ay naninirahan sa Pilipinas.
Kaya kung anumang lupa ang pagmamayari ng mga Inchik dito sa bansa, ay nananagot pa rin sila sa mga komunista. Hinulat sa South Ngayon lang natin nalaman yung information na yan. Ako personally, ngayon ko lang nalaman. China Morning Post bago matapos ang buwan ng Oktubre ngayong 2024 na may mga Inchik na pinepeke ang kanilang citizenship para makabili ng lupa dito sa Pilipinas. Okay. No, katulad nga nung sinabi ko kanina, dapat may batas na hindi pwedeng bumili o magmay-ari ng lupa kapag hindi ka Pilipino, no, dito sa Pilipinas. So ang nangyayari pala, pinipeke nila yung dokumento at yung kanilang citizenship para makabili ng lupa. Ang sabi nga rito, these Chinese nationals reportedly own huge plots of land in Luzon after acquiring fake Philippine citizenship. No, kumbaga, ang nakalagay Filipino citizen o citizen, no? Filipino citizen na sila para makabili ng lupa, mga tol, no? Sinabi pa na libo-libong ektarya sa gitnang Luzon sa bandang itaas ng Manila ang nabili sa murang halaga at marami ang sakahan. Kapag sinabing ektarya, ito ay may suma total na 100 metro ang haba at lapad. Kasing laki ng mga 20 PBA basketball court. Yung pogo sa Bamban-Tarlac ay mga 10 ektarya ang sukat. Biruin mo, libo-libong ektarya ang nabili sa Luzon pa lang. Hindi ba't binalita sa bilyonaryo noong ding Oktubre na umabot sa 400 mga titulo ng lupa ang lumabas na pagmamayari pala ng ilang Chinese nationals. Grabe. Grabe. House Quad Panel uncovers 300 to 400 land titles owned by Chinese nationals. Pag ito hindi napigilan at hindi napansin o hindi nabigyang atensyon ng ating gobyerno o ng kinauukulan, darating ang panahon, mga tol, sa buong Pilipinas, no? Majority ng nagmamay-ari ng lupa, mga tol, na sinasaka ng mga Pinoy, na sinasaka ng mga Pilipino, pagmamay-ari na ng ibang bansa o pagmamay-ari na ng ibang nasyonalidad, mga tol. No, o baka pagmamay-ari pa ng China o Chinese nationals, mga tol. Pero no, inaalisan na nga tayo ng karapatan sa karagatan, mga tol. Baka pagdating naman sa ati pang kalupaan, mas majority sila na nagmamay-ari. Pag ito hindi na bigyang atensyon ng kinauukulan. Na pagmamay-ari pala ng ilang Chinese nationals. Marami ang nagtatanong kung bakit namimili ng lupa ang China dito sa bansa. Slowly but surely, no, sinasakop. Ilan sa mga nasipat na lupa ay binili ng mga Chinese nationals, pero meron ding mga nirerentahan ng maraming taon gamit ang mga dummy corporation o Filipino representatives. Yung iba upang pagtayuan ng mga pogo hub o gawing bodega ng ilegal na droga, katulad ng mga lupang binili ng Empire 999 Realty Corporation sa Mexico, sa San Fernando, sa Angeles City, sa Pampanga, Nueva Ecija, Cabanatuan, Bulacan, Cavite, Tagaytay, Iloilo at marami pang iba. Mantakin mo kung ilang ektarya ng lupain mayroon ang korporasyon ng Empire 999. Empire nga Pero talaga. hindi lang krimen ang problema, pati pagkain ng mamamayan. Around 400 illegal offshore gaming Naloko na. operations could be operating as scam farms in the Philippines. But according Minsan masusukat ang kapangyarihan ng isa sa laki at dami ng lupang pag-aari. Kaya kung mas malaking lupa meron ng mga Inchik, mas malawak ang kapangyarihan nila. Katulad ng binalita sa Gold Star Daily na isang Chinese national na si Tony Yang o Yang Jianjin na nagmamay-ari ng Philippine Sanjia Steel Corporation sa Cagayan ang pinaghihinalaang nagpapasok ng mga kontrabando at droga sa kanyang 20 ektaryang daungan. Bagamat ang negosyo ay nasa loob mismo ng government-owned na PHIVDEC o Philippine Veterans Investment Development Corporation sa Misamis Oriental, tila walang magawa ang munisipyo doon. O siguro ay nagbubulag-bulagan dahil sa kapangyarihan ng mga Inchik.
Bukod sa mga krimeng ginagawa sa mga lupang kontrolado ng China, pati mga sakahan sa bansa ay nalagay sa peligro. Pinahayag ng US Department of Agriculture na noong mga taong 1980s, ang Pilipinas ay ang pangwalo sa may pinakamalaking ani ng bigas. Pangwalo Pangwalo. Kailan yan? 1980s, ang Pilipinas Nasa 80s, no? Ang Pilipinas ay pangwalo. ay ang pangwalo sa may pinakamalaking ani ng bigas sa buong mundo. Pero, unti-unti itong nagbago. Ang report ngayong 2024 ng Explain PH na Pilipinas na ang pinakamalakas ngayong umangkat ng bigas sa buong mundo. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot isipin, no? Nakakalungkot isipin na from there to here, no? Pero mo dati 80s, no? Pilipinas pangwalo sa pinakamalakas na producer ng bigas. Ngayon pinakamalakas din tayo mag-import. Nag-i-import na lang tayo, mga tol. Kumukuha tayo sa ibang bansa. Bakit? No? Napakaraming sakahan dito sa Pilipinas. Yan ang problema. Sa agrikultura, no? Sa agrikultura tong problema. Kung matatandaan, binalita sa GMA ilang taon lang ang nakararaan na pinaubaya ng Pilipinas sa China ang 10% ng sakahan sa buong bansa. Ayun. Government leases, no? 1/10 of RP agricultural lands to China firm. So kumbaga, dito tinatanim, dito inaani, tapos ibebenta na rin sa atin, mga tol, ng ibang bansa. My goodness. Ng Pilipinas sa China ang 10% ng sakahan sa buong bansa. May problema talaga sa gobyerno, mga tol, no? Kasi syempre gobyerno, sila nag-govern sa bansa nasa sa kanila talaga no? Lupaing may sukat na 1 milyong hektarya. Sinabi pa na ang kasunduan ay nagsimula taong 2007 at matatapos ng 25 taon. 2007 pa? Sino ba presidente nung pangapanahon na yan? Kalakip sa kasunduan, China ang hahawak sa kontrol ng sakahan. Sa kanila magmumula ang pondo, mga kagamitan at teknolohiya, sila ang magbibigay. Ibig sabihin, sila din ang magdedesisyon kung kanino mapupunta ang mga ani. Kung hindi ito kapani-paniwala, ito ang isa pang ulat mula sa bilyonaryo noon lang buwan ng Oktubre ngayong 2024. So kumbaga parang ganito, yung mga sakahan natin dito sa Pilipinas, imbis na Pilipino ang nagtatanim, Pilipino umaani, Pilipino ang kumakain, no, ipinaubaya ng gobyerno sa ibang bansa para taniman, anihin, at bahala sila kung saan nila dadalhin yung bigas. Pwedeng dalhin nila sa kanilang bansa, pagkain ang kanilang mamamayan doon, di ba? O kaya ibebenta mismo sa atin na import price na, syempre. Imported na bigas na. Mga tola, imported na bigas na dito mismo itinanim. My goodness, no? Kakaiba yun. Na inuupahan ng mga Chinese ang mga sakahan sa Pilipinas. Tapos ang ani ay dadalhin sa China at ibebenta pabalik sa Pilipinas. Oh, yun na nga yung sinabi ko. 'Di ba? Import pero saan tinanim? Dito mismo. Oh. Basahin natin Chinese renting PH farmlands then exporting, reselling rice to Filipinos at higher cost. Sabi rito, mga tol, kailan to? October 21, 2024. Mula sa Billionaire News Channel. Hindi galing sa atin yan binabasa lang natin, mga kapatid. Kita mo kung napakaraming problema ng bansa na dapat pinag-uusapan sa Kongreso at Senado. Diba? Anong pinag-uusapan nila doon? Saan sila busy? Saan sila abala? Tapos ang ani ay dadalhin sa China at ibebenta pabalik sa Pilipinas. Pero sa mas mataas na presyo. Magkano presyo ng bigas ngayon? Diba? Ang daming mga Pilipino, mga tol, nahihirapan sa presyo ng bigas. Tinatawag pa nating import. Uy, import ang bigas. Saan tinanim yan? Saan inani yan? Dito rin pala sa Pilipinas. Diba? Siyempre, dadalin doon. Cost na yon. Babalik dito, cost ulit yon. Natural, mas mahal na yung presyo. Siyempre, kita pa nila, tubo pa nila. Talagang mas mahal ang cost nun. Diba? Mas mahal talaga presyo nun. Diba? Parang naglolokohan lang, diba? Parang naglolokohan lang. Tinanim dito sa Pilipinas.
dinala sa ibang bansa. May presyo na yon, may patong na yon kasi gumastos na sila ng shipping eh. Tapos bibilin pabalik dito sa Pilipinas, may shipping na ulit, no? O ayan, kada leche-leche ngayon. Base sa pahayag, daang-daang ektarya ng sakahan sa Nueva Ecija ang nakokontrol ngayon ng mga inchik. Totoo na nagbabayad ng renta ang China, pero mas malaki ang singil nila sa atin. Kumbaga, para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Oo, kumikita ang gobyerno sa renta nila. 'Di ba? Kumikita ang gobyerno sa renta ng China, mga tol, kasi nirerentahan nila yung lupa eh. 'Di ba? Gobyerno nagpaparenta o kumikita ang gobyerno. Oh, syempre yung China kumikita din. Papayag ba naman silang lugi sila? Ay magagaling sa negosyo 'yan. 'Di ba? Sino ngayon ang talo? Ang mga mamamayang Pilipino, tayo bumibili. Ay nako po. Anong aral ang mapupulot dito? Dahil sa hawak ng China ang libu-libong ektarya ng lupa sa Pilipinas, sila ang kumukontrol sa lahat ng nangyayari sa loob. Pwedeng gamitin sa pagkalakal ng droga, pagtayo ng mga pogo hubs, base ng human trafficking, money laundering, at higit sa lahat, sila pa ang namamahala sa mga aning tumutubo sa mga sakahan. Nakakalungkot, no? Ako ngayon ko lang nalaman to personally, mga tol. Ngayon ko lang nalaman na ganito yung nangyayari ngayon, na yung mga sakahan dito pinaparentahan gobyerno mula noong 2007 pa at magtatapos na. Sana wag na nilang i-renew. Sana wag na nilang i-renew. Mula noong 2007 pa daw nagsimula yung pagpaparenta na yon ng milyon-milyong ektarya ng lupa para taniman. Sana pag natapos na yung kontratang yon, parentahan na lang sa mamamayang Pilipino, sa mga magsasakang Pilipino. Sana yon magawa ng paraan, mga tol. Bumaba yung presyo ng ating bigas. Dahil sa mautak ang mga inchik, kahit gobyerno ng Pilipinas ay walang alam kung gaano talaga kalaki ang lupaing hawak ng mga komunista. O marahil, ayaw nilang malaman. Grabe, nakakalungkot yun. Ito yung sinasabing, see no evil, hear no evil, speak no evil. Buksan mo. Ay nako, medyo nalungkot ako dun sa videong to ah. Ako personally, ngayon ko lang talaga nalaman. Anyway, mga kapatid, kung ikaw ay merong reaksyon, merong komentaryo sa videong napanood natin mula kay PMC, pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin at ng iyong opinion, no? Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.